Let's pray. Lord Heavenly Father, among gi-open kaning time of learning to you, among gi-entrust to you everything. Bless our minds, bless our ears, bless our eyes, bless our hearts. Father, give us the ability to comprehend you, to understand your thoughts, your mind, and the deepest passion of your heart. Thank you for calling us. Thank you for making us understand how near, how close we are, how beloved we are. Lord, the remainder of this time, thank you so much. We love your word. We love your truth. You are with us. Your Holy Spirit helps us. In the name of Jesus we pray. Amen and amen and amen. Oh, may gabi sa tanan. So this is now session number 8. And I really feel very strongly nga padayuno ng ultimate purpose. Now last week atong gihisgutan ang pagkaulo ni Kristo, no? The headship, ang pagkaulo ni Kristo. And ma-surprise ta how often makita nato in scriptures mga verses about the headship of Christ. Dili ni siya kanang kamatuoran nga naalang sa kilid, no? This is central gyud. Nga actually ultimate purpose ni siya, appeal ni siya way before nagkinahanglan ang tao kaluwasan, sa wa pa nagkinahanglan ang tao nga luwason o pagtubos wa pa, no? Way before the beginning of time, naana ni siya nga handom sa Dios. Mabasa na nimo sa Ephesians chapter 1 verse 9 and 10, the mystery of His will, according to His good pleasure, ang tanan sa kabuhatan in the invisible, in the heavenlies, o sa earthly, the physical, dalon niya ilalom sa pagkaulo ni Kristo. And then if you proceed reading sa chapter 1, makita nimo nga buot sa Dios. Una na mahitabo nga ang tibuok creation, the invisible and the visible, mailalom sa pagkaulo ni Kristo. Right now, this present time, kita, the body, mailalom yun sa headship ni Christ. Kita, mga tinubos, mga katawhan diin, nagatuo kang Kristo, mahimo tang ilalom ni sa pagkaulo ni Kristo. And then it says there, nga kita di ay ang fullness of Him who fills everything in every way. Grabe na nga mga pulong nga makita nimo sa Epeso igsoon, no? We are the fullness of Him who fills everything in every way. Grabe kaya na magsigi kog balik-balik o pamalandong ana ba? Grabe gid, no? Imagine ka, the fullness of Him who fills everything in every way. Kita ang fullness niya nga nagpuno sa tanang butang sa iyang kaugalingon. But let's go tonight sa atong lesson. We'll talk about connected ni siya sa pagkaulo ni Kristo actually. Hisgutan na to ang unsa ning babag sa pagkaulo ni Kristo. So let's talk about leadership in the body of Christ. Now this is session number 8 sa ultimate purpose. Ang atong tumongan nga lesson to understand how the different parts of the body of Christ is designed to function and to grow. Mas maklaro na to ang pananaon sa disenyo sa lawas ni Kristo. Okay, let's go to number 1. Hierarchical leadership, no? It is a hindrance to the headship of Christ. Sani sa pinakadako gyud nga babag nga ang pagkatuman sa ultimate nga purpose sa Dios mapugnan ba kaning gitawag og hierarchical, pyramidal ba? Pyramid nga leadership. Kaya naa na may mupuli sa pagkaulo ni Kristo. Imbis si Kristo ang ulo na lain. Makigtigi ba? Kompetensya sa pagkaulo ni Kristo. Morning hierarchy or pyramid. Chain of command. Okay. No hierarchy in the human body. Just as there is no chain of command in the human body, no ranking order,
But all the parts, organs, muscles, tissues, they are all intimately connected to the brain through a massive network of neurons all over the human body. So also in the body of Christ. Kini bitang lawas nato mga kaigsunan, kanay mong lawas, wala man ay chain of command. Kaya ang chain of command pareba sa military, no? Ana ay ulo, musugo dito si general kang ilalam si Colonel, issue command. So si Colonel mo issue po order sa mga sarhento, mga kapitan, niya hantod maabot sa mga private. Chain of command ba? Ang lawas wala. Tungod kay tanan part sa imong body konektado na sa utok. Pag hunahuna nimo nga mupunit kag baso, dili na ingon nga musugo ang ulo sa liog nga punita tong baso gunitin ang liog musugo dito sa baga. Punita ang baso, ang baga mo issue order diri sa siko, ang siko mo order diri ang ganing braso mo order po diri sa mga tudlo. Mura kag robot. Pag man dugay. No, actually no, ang utok nato wala na sa ulo lang. It's all over the human body. Tungod kay konektado na tanan neurons. All the parts of the body, of your body respond in perfect na synchronized manner. Tanan. United na tanan. Ang gihimong hulagway igsuon is the human body. All throughout scriptures, Romans chapter 8, 1 Corinthians chapter 12, a human body ang gihimo nga hulagway. So, unsa ang human body, makita nimo how marvelous that is. Hulagway na sa lawas ni Kristo, ang pagkaulo ni Kristo. In the human body, all parts are connected and respond to the control of the brain so that all the parts function in perfect unity. It's the same in the body of Christ. All parts function, follow the direction of the head, Jesus Christ, okay? Now, unsa man, what usurps the headship of Christ? Unsa man ang mo puli o makigsangka o sa pagkaulo ni Kristo. Let's read Revelation chapter 2 verse 6. Here ang Ginoo nagsulti, gidaig niya ang mga taga-Epeso, yet this you have, you hate the work of the Nicolaitans, which I also hate. So ingon ang Ginoo nga, lipay ko ninyo taga-Epeso, kay inyong gidumtan ang buhat sa mga Nicolaitans. Kay kanang mga buhat sa Nicolaitans, gidumtan po na nako. Parehata. Pangutana unsa man ang buhat sa mga Nicolaitans nga gi-hate og sa maayo sa kasilagan sa Ginoo. No kanang word nga Nikolaos, duha ka na ka Griego nga word, no? Neki or kana bitong sapatos na to nga Nike. Unsa ba kana pag-pronounce? Nike. O sa Griego kana Niki. Meaning sa Niki is to conquer or daugon. Ang Leos is katawhan. No? Unang mingon ta laity. Diba pag ingon nga laity, meaning mga tao. Leos. Leos meaning conquer the people. So kaning Nicolaitans mga kaigsunan kay duna ni sa una pa og niapon ni karon. Kini nga mga leader dominahon ang mga katawhan. Mo ni ang mga pastor nga naay movement karon mga kaigsunan nga natudluan gid ang mga pastor ug unsaon gyud nga mag-istrikto ka nga mura kag boss, mura kag tag-iya sa negosyo ba? Ikaw magbuot. Ang emphasis naa sa submission. O man siguro mo nakakita na ba mo ngingana? Wala na, no? Wa mo Pastor Inan, wala gid na siya nakakita og mangingana. Sukad-sukad sa iyang kinabuhi. Nicolaitans na igsoon. Deadly ka na, nga naman, mukumpit ka na sa pagkaulo ni Kristo.
Now, another verse nga itong basahon, no? Sa ikadulong Juan, 3 John, chapter 1, verse 9. Ingon si John, I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will not welcome us. Naadingingan lang si Diotrephes. Ang pagka-describe ni Juan, who loves to be first. Gusto niya nga siya ilabaw. Di niya gadawaton si Juan, imagine ka. Si John nga, usa ni sa mga original ni sa mga tinunan ni Kristo. Di niya dawaton. Imagine ka, kaduminiring ka nga tao. No, mauni ang usag yun nga dakop, actually dili kay usa, I would say pinakadako nga problema ni siya kung mauni ang mag-lead sa church. Kay mahadlok makagsupak ani kay gasupak ka man sa Dios kung imo ni supakon. Ino ka man nga touch not the anointed one. Anointed man siya daw niya. Wabo ka kabalo nga anointed puday ka. O mo na problema kay siya ra may anointed ikaw di. Tanan nga Kristohanon gipuy-an ni Kristo na anointed ta tanan. Kung ingnon ka ni Diotrephes, oy, touch not the anointed one. Imong tubagon. Ikaw po Diotrephes. Oh, touch not the anointed one. Ikaw ka touch ka sa kuha. Magabahaan yung kaigsoon. Dito ayaw po. Pero makita ni mo ni Igsoon, no? Okay, basahon na to ang Mark chapter 10, verse 42 and 44. Paingon sa 44. And Jesus called them to him and said to them, you know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. But it shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. Imagine na, klaro ka na, it shall not be so among you. Klaro na, kung binisayan, dili ni pwede sa inyo. Dili mo mag-ingon ana. So, ana siya, ang mga hari, considered rulers over the Gentiles, lord it over them. Kanang lord it over meaning, mo behave like mga master ba? Lord it over. And exercise authority over them. Nga mo submitar gid ingon siya, but it shall not be so among you. But whoever would be great kinsa tong dako kaninyo kinahanglan mahimong alagad, servant. And whoever would be first among you, di lang kay alagad ha, di lang kay servant, slave of all. So unsang klase nga leadership ni? Isang klase nga leadership ang gina-describe sa Ginoo dinhi. Tanawa pa gini. Let's look at this next nga verse dire. Sa Luke chapter 22 igsoon. 25 to 26 to 27. And he said to them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those in authority over them are called benefactors. Benefactor meaning nagahatag og benepisyo, nagahatag og maayong butang, nagahatag og kwarta, nagahatag og salapianon. Siya mga hari sa mga hintil, naga-exercise og lordship ibabaw sa katawhan. Ang katong dunay otoridad gitawag nga mga benefactors, mga source, manggihatagon. But not so among you. Rather, let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. Imagine ka nakabaliktad kaya ning style sa atong Ginoo. Not so among you, ha? The greatest, ang pinakahamtong banggiitang kinanglan mo'y kinamanghuran. And the leader, ang pangulo mao'y mo alagad. For who is greater? One who reclines at the table or one who serves?
It is not the one who reclines. Is it not the one who reclines at the table? But I am among you as the one who serves. Kinsa man kuno'y labaw. Katubang naglingkod sa lamisa nagkaon o katong nagsilbi. Nagdala og plato mga waiter. Of course, mas labaw tong naa dito gisilbihan sa waiter. Nagalingkod sa lamisa. Waiter, dugangi mo yan ng sudan. Ginoong Jesus, kisa may labaw nila. Oh, of course, katong galingkod sa lamisa. Pero ingon si Ginoong Jesus, but I am among you as one who serves. Dili ko tong galingkod sa lamisa. Imagine ka, Lord, unsa nining niya? Kay lahi biya karon kay ug imong tan-awon sa kanang mga trending karon mga church growth movement, ang mga leader, uy, ako na bodyguard. Di ka basta-basta paskang palasugo kayo. Grabe yun. Mura mag ano yung tanawon itong yung ipagsugo, aboy sildo-sildo to. Sabi nga, uyaw kayo, di gani mong tabag alsabag, di mo tabag hipo sa nalikuranan ko kayo. So, unsa man na siya nga klase nga leadership. Mo ako nangigo ha kay. Pero ang punto dire ba? Radically different ang body of Christ sa kalibutan. Nahiigsoon. Because si Kristo ang ulo. Jesus is the head. Not so among you. Jesus, no, nata sa katapusan sa page 1, explicitly forbids us to follow the way of the world in leadership, not to exercise authority or lord or master over people, yet modern pastors do so and encourage those under them to do the same to others. Kani daghang mga leadership seminar karon nga tudluan gyud ang pastor nga mura kag CEO. CEO. Nga nga sa ilalim nimo COO, sige oo. Sige oo. Oh, oo lang, wag yoy masulti puro oo. Mo na COO. Sige ato sa page 2 and so on. Authoritarian leaders love titles and positions. Atong basahan ang Mateo 23, versikulo 6, paingon sa 11. And they love the place of honor at feasts and the best seats in the synagogues and greetings in the marketplaces and being called rabbi by others. Ganahan day sila dito maglingkod sa katog yung mga guest of honor, katong mga presidential table, dito ganahan sila maglingkod dito. O panahon sa mga piyesta, panahon sa kanang mga panagtigom, ganahan po the greetings in the marketplaces and being called rabbi by others. Ganahan sila sa mga title, mga reverend. Bishop. Sorry. Nagid ning mga title, ganahan sila sa mga greetings. Masuko mo ning dili nimo tawgon og reverend, pastor, father. Di masuko. Wag kay tahod. Anong imo man kung gikuya-kuya lang? Unsa ko na? Ning isa kayang people diri ang tawag sa kuha, bro. Nunsa ka? Ako, apostol ko, bishop, kung anong imong tawag sa kuha, nagkuya-kuya ko. Kani isa nagpa-bro na unsa na. Dili ni sila gusto nga ganahan nila mga greetings, mga titles. Ingon din sa next nga verse, Matthew 23, but you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. And call no man your father on earth, for you have one Father who is in heaven. Neither be called instructors, for you have one instructor, the Christ. The greatest among you shall be your servant. Klaro gid ni, no? You are not to be called pastor. Ay, pastor. Dili. Okay na, pastor. You're not to be called. Sa ito pa di ay, dili ni sa mga title.
Ingo ba ni Ginoong Jesus? But because you are all brothers. And you have one teacher. That is the Christ. You have one Father. So grabe nga pagka-contrast igsuon sa mga positional o sa mga authoritarian nga leadership. Oh. Now, let's continue reading. The modern church does exactly the opposite to what Jesus said. We use positional titles like Reverend, Bishop, Doctor. We structure ranks above others with different levels of authority like the military. We use hierarchical structures to grow our organizations. Oh. Magbayad ka 3,000, pwede na ka tagaan o ka ng certificate pagka-bishop. Diri sa Davao na 3,000. Pero kung sa ako ka, 300 ra. Bitaw libre. Dito ta sa daplin sa dalan mag-ordination. Bitaw, ang punto is, okay. Now, okay, let's look at number 2. Medyo bugat ng topic igsoon. Kani number 2, celebrity mindset. Now, duha ni ka illustration ang atong gibutang diri. The modern church, based on popularity i-contrast na nimo sa biblical model based on character, and character we mean truth, kanang pagkinabuhi sa kamatuoran. Character, Christ-likeness. Kaning sa modern church nga paradigm or mindset, na ang celebrity minister, si super apostle, super prophet, superstar worship band, nag-perform. Uyaw kaya ni si super evangelist, super apostle, super prophet, celebrity. Dako kayong billboard. Tuwa yan naong dito. Unya ang church ani tapok yun kay grabe ni anointing ning tawhana. The church as a spectator audience, largely non-functioning. Mao gini ang model sa mga telebisyon, diba kanang mga international. Ingani gyud ang model nga made in the USA. Ingani gyud ni siya. Sikat, super popular. But the biblical model, mga kaigsunan, gibase nato kana sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. Kita nimo diri, you have elders who equip, mga workers who are equippers. Unya ang resulta sa ilang mga pag-equip o pagsangkap o pagbansay, you have the every member functioning. Ang tungod kay naa ang every member functioning, review ni sa atong gitun-an last week, Ang mahitabo sa verse 13 of Ephesians 4, ang body of Christ is built up unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Diyan mo makita ang tumong. Now, dinhi sa modern paradigm, popularity-based, dili matter ang karakter. Dili matter. Ang importante nga kabalo mag-ulog-ulog, unya kabalo pud manghulga. Mo tapok man ginang mga tao. Tapok gina. Kabalo ka mag-ulog-ulog. Dili mga milagro. Gusto ka mag-milagro. Guniti ang imong pitaka. Takin sa guyway problema. Tanan magita na yung problema. So, imagine ang mga false nga hopes. Doesn't really matter kung say truth. What matters is, ginagitik ba? Nagitik ba? Natikal ba? Ang unsay kinahanglan sa tao or felt needs.
And never mind the real need. And the real need is Jesus Christ. The real need is the true knowledge of the Lord. Pero kung popularity model ang i-tickle is the greed and the ambitions of men. Mauna siya ang i-touch. So, mangutana ta, let's go to number 3 sa atong material, no? Sa ubo sa page 2. Who are the elders and the shepherds and overseers? Kinsa ba ni sila? Kay kasagara gid nga definition, which is dili biblical, lahi ni sila. Okay. Now, elders, overseers, shepherds are actually maura ni silang mga tawhana. Si elder, mauna siya si shepherd, mauna siya si overseer. Okay? Elder. Sa Grigo nga pinulungan ka na, ang buta na ipasabot, literal nga translation, hamtong, the mature one, or old, or aged one. Sa Grigo. Pasabot ka na sa ilang karakter. Nga hamtong sila. Mao na tawag elder. Ang overseer or shepherd, nagatutok ka na sa iyahang function. Nga siya magbalantay. O, nagalantaw, overseer, function. Ang isa, elder, karakter ang ipasabot, ang overseer or shepherd or pastor. Kaya ka na ang word nga pastor, Latin ka na nga pinulungan nga ang guwat ipasabot as shepherd. Oh, that's a Latin word, pastor. Latin ka na, Roman nga lingwahe ka na. Oh, di ba? Nang Psalms 23 sa English, green pasture. Ang pasabot sa pasture ka ng sibsibanan sa mga karnero. Pasture. Ang pastor, mauna siya ang tigdala sa mga karnero ngadto sa pasture. Pasture, pagsure. So, ang pastor is a shepherd. Mag-atiman sa mga karnero para naa sa kanunon. Okay, atong basahon ang verse igsoon Titus chapter 1. Look at verse 5 and 7. Gisulatan ni Pablo si Titus sa iyang assignment. The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you. An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe, and are not open to the charge of being wild and disobedient. Since an overseer manages God's household, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Okay, bantayan nimo, usara ka tao yung gipasabot ani, usara ka klaseng na tao. Siya, Titus, diya sa isla sa Crete, kada lungsod, pag-appoint og elders kada church. Kaya ang overseer, wala na siya na-change topic. Actually, ang elder, ang iyang trabaho, overseer. Amo na siya ang buti pasabot. Nga naman nga ato ning hisgutan. Kay kanang word nga overseer, sa King James, ang translation na bishop. Sa atong English Standard Version, New International Version, ano sa ba mga Bible? NASB, ASV, overseer na siya. Kay ang Grigo ana nga pinulungan, episkopos. Scopos means view. Or muna, scopos, di ba? Telescope, microscope, scope of the study. Scope is the view. Episkopos means somebody nga naay overview. Ang literal na nga translation sa episkopos, oversee or overseer. Pero si King James, ang iyang pagka-translate,
bishop. Mag-wonder ka ngano, tungod kay si Haring James, nga hari sa British Empire, upat kagatus katuig na milabay, interesado siya og hierarchy. Kay gigamit niya ang Biblia para ang relihiyon sa iyang gingharian maoy mo ensure nga walay magsupak-supak kaya mo supak sa hari gasupak sa Dios. Kinahanglan niya og ranggo-ranggo. So naagid og bishop, archbishop, supreme bishop, super duper powerful bishop, naagid na siya. So ayaw i-translate, mahal nga hari, ayaw i-translate sa sakto nga pagka-translate. Gamitan na ito ng hausyaw para nairanggo. Abot si bishop, luhod mong tanan, halok mo sa sing-sing. Bishop good. Pero igsuon, sa early church, kanang overseer, mauna siya ang magbalantay sa karnero, nag-church, nag-chinilas na siya mo dito sa lungsod. Wa na ingon nga pinasahi nga sutana nga nagsulubog kalo nga murag ulos isda dili ang ana igsuon. Dili. Oh. Okay, but dapat mo balik ito sa original. The simplicity of the body of Christ nga gidisenyo sa atong Ginoo, wherein ang ulo si Kristo. Okay, ato ta sa page 3 mga kaigsunan. Notice how elder and overseer is used interchangeably. They refer to the same persons. Notice also how elder and shepherd is used in this verse. Okay, dirita sa 1 Pedro Kapitulo 5. Si Pedro karon nagsulat sa chapter 5, verse 1 to 5. So I exhort the elders among you as a fellow elder. So si Pedro di ay, unsa day siya? Fellow elder. Pero pastor, di ba na apostol ba na si apostol man na si Peter? Dili nga lalim nga ranggo. Ang ilang tawag igsuon elder. Kung sa ato pa na sa Binisaya pa na nato sinultian diri sa taga Davao, kuya. Kuya means magulang, magulang. Kuya. Kung sa atong inistoryahan. Pero sa ancient nga pagsabot, elder meaning pareha ba na sa mga tribo kumadto ka sa kabukiran, no? Ang mga hamtong magtapok man na dito, sila man na ang magpulong-pulong. By nature na, respetado na, kay tigulang ko na sila. Puti na nga lang buhok, ang ubang wala na buhok. Dapat na tahuron kaya sila. Kaya na sila kaalam compare sa mga batanon. So ingon ana igsuon ang structure sa church sa unang panahon. Ang elder, so ingon si Peter, let's continue reading. I exhort the elders among you as a fellow elder and a witness of the suffering of Christ as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight. Okay? Kita nimo? Shepherd. Gigamit karon ang word nga shepherd, no? Ikaw ang magbantay sa mga karnero. So here you see, ang elder di ay, ang iyang trabaho is to shepherd and providing oversight. And then continue reading, not under compulsion, but willingly as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. See that? Not domineering, but being examples. Kay, kung kanibitang domineering, kung pastor o niya domineering, mudako ba yung simbahan? Oh.
Tanawa si Kibbs. Pirti man nakadominiring. Buli kayo ng tawhana. Pag di ka mo tuon na, silutan ka na ba? Oh. Kanang mo, ingon nga mo, hawa. Padala na dito na ipusil. Domineering yun. Nya, ang tao baya, kasagara baya kung i-dominar ni mo, magpa-dominar po. Mung sumitar man. Taghan mauto ba? So, mauni ang pamaagi karon sa mga kasimbahanan. Gusto ka mo dako imong church pastor, arita sa atong movement. Unsa man na imong movement pastor? Domineering 12. Ayan ang 12. 15 na lang, 15. So, pag-dominate o 15 ka tao. Unya ang katong 15, mag-dominate po itong 15. Laliman ka? Unya katong gidominate, mag-dominate po. Grabe ni, the domination church. No, honestly sa tinuod lang, mukatawa ko ana, pero I am deeply grieving sa authoritarian abuse that's happening. Explicitly igsoon gisulti diri, not domineering over you, over those under your charge, but being examples. Then continue reading sa next nga verse. When the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Likewise, you who are younger, be subject to the elders, clothe yourselves with all of you with humility toward one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. So makita nimo diri igso nga how ang chief shepherd, sa ato pa day ang Ginoo day ang pinaka-chief nga shepherd. Chief nga pastor ang Ginoo. Kita mga under shepherds ta. Kita nga mga pastor, under shepherds ta. Kung giunsa niya pagpastor, mauna pud ang atong pagpastor. And then giingnan niya ang mga younger, be subject to the elders. Ang meaning ng word nga subject, kung imo nang tanawon sa Griego, it means to arrange under. To arrange under. Dili na blind obedience. Kundili, find your place under a mature nga elder, a mature nga leader, aron ka mamunga. Because God gives grace to the humble. Kaya kung natay garbo, di magyud ta kamao mo respeto o magulang nato. Now, points to think about. Peter, was an apostle or sent one, but he called himself an elder. Same with 2 John chapter 1 verse 1 and 3 John chapter 1 verse 1. Sa mga sulat ni Juan, katong ikatulong sulat o ikaduha o ikatulo, ang iyang tawag sa iyang kagalingon, elder. John the elder. Okay, the elder's task and function is to shepherd and oversee. Number 3, the English word pastor comes from the Latin word, which means a shepherd. Number 4, Jesus Christ is the chief shepherd or chief pastor who rewards. Okay, number 5, the younger ones are to be subject. Literally means to be arranged under. The Greek word is a compound of two words, which means under and arrange in order or assign. This means that Christians discover their function and giftings under the elders who equip. Okay, now what about bishops? Tanawa ni Igso, compare the King James Version and the Berean Literal Bible, both literal and verbatim translations. So 1 Timothy chapter 3 verse 1, sa King James. This is a true saying, if a man desires the office of a bishop, he desireth a good work. Kung ang usa day ka tao, nagatinguha sa office
of a bishop. So, kung gini, office no, official position gini siya, office good. Office of a bishop, he desireth a good work. Tanawa ang uban nga translation, especially kaning verbatim nga translation. Trustworthy is the saying, if anyone aspires to overseership, he is desirous of a good work. Notice ha, ang word nga office wala diha. Walay office. Wala nang office of a bishop. Wala na. Gibutang lang na nila. Naituyo si Haring James Igsoon, makaayon ni sa British Empire 400 years ago. Dunay pyramid nga ilang gitukod to control the empire, to govern the nations. Kay daghan ba kay itong i-colonize ang British Empire. Gamitan gito mga bishops. Walay office there. Even if you look at the Strong's Concordance or the interlinear, Greek interlinear, wala ng office. And ang bishop is overseership. Now, where did the word and concept of bishop come from? This ama nagikan ang word nga bishop. Asa man nagikan? Okay? Ang word nga gi-translate og bishop sa King James is the word episcope. From the words epi, which means on or upon, and scopio, or to look at attentively. Scopio, scope, telescope, microscope, scope of the study. Meaning sa scope is view or attentive view. So ang Greek word episcope, it means seeing upon. Nagalantaw. It refers to the task kay sa church manggod na may mga tao nga nagalantaw. Asa naman to si Brad Kinsley? Ato tong palo-apon. Bro, asa naman ka? Oy, ada gibati. Oh, unsa may mong gibati? Sa kasing-kasing. Nagi mga tao nga mulantaw, di ba? Mo na ikaw kung ing anak ka, unsa man ka? Episcopi day ka. Oh, a bishop day ka. Daka nag-bishop dire, lugara. But ngano man na kung i-translate unta na sa English, i-translate na siya overseer. Simple. Nganong pagka-translate sa English gihimong bishop. Lahi ra gud ang meaning. Lahi ra gud na sila ang meaning kay pag una-una ang bishop kadto man ang mga dagko kay granggo. Kadto man ang pag-abot sa lungsod, tanan mangluhod mo halok sa singsing. Mao man na bishop. Kana lalim. Hari ka na siya sa daghang mga pari. Dili na lalim. Balaan ka na sa tanang mga balaan. Hari ka na sa mga... No, how come ingon ana ang nahitabo? Nganong asa gikan ang word? Okay. Ang nahitabo man gud niya ng mga kaigsuonan, Greek nga episcope, which simply means again, overseer. Ang nahitabo niya na over the years, gikan sa Grigo, gitranslate ang Biblia to Latin Vulgate, no? Gihimong kay mao man na ang language sa mga Romanhon. Italiano ba? Karon sa modern day pa mga Italian. Lahi man ang sinultian sa mga Grigo, lahi po yung sinultian sa mga Italiano. So ang Roman Empire, gitranslate nila into Latin or the Roman language. And then gikan sa Latin, gitranslate into Old Anglo-Saxon or Old English na himo ng biskop. Which, mao na gyapon ang meaning ana biskop. Kaya nagyapon ng scope, biskop, imbis episcope, na himong biskop. Na ang problema kay
gikan sa Old English, dito sa German, dito sa English, nahimong bishop, which has kang layuan na sa meaning. Dapat ang pag-translate, unsay buot ipasabot. Di ba? Pero kung i-import na ang lain nga word, unsa na, nalahi na ang meaning. Karon pag-ingon nga bishop, grabe ka lang doon. Dili, basta-basta. Oh. Ano man yung isa, batanon pa kayo na bishop naman na? Oh. Di ba, dili? Pero, sa tinuod lang, overseer man eh. Oh. Kani, ikaw, Pastor Enan, ikaw, nag-oversee ka man. Oh. Episcopi ka. You oversee. Oh. Now, why didn't King James, ato ta sa number 3 no, sa ubos dito sa page 3, why didn't King James translators use the literal meaning overseer and instead used a meaningless foreign word bishop 400 years ago, pag-translate nila sa English nga Bible? Because King James needed the English Bible to build the hierarchy of his British Empire. He needed rank titles and positions for power and control over the population. Bishop became a title and position of power. Kuya rango, pag bishop wala gyud musupak. Walay mga rebelde kay tanan gyud mangluhod ba pag sulod ni bishop dito pag adto sa lungsod luhod tanan. Hapsay ang pagpadagan sa paghari sa usa ka dautan o kurakot nga hari. Kay kadto si King James dili mo to Kristohanon? Dili to Kristohanon igsoon. Kung imo gyud ang tan-awon ng susihon, but gigamit siya sa Ginoo no nga naa tay Bible. Ako personally I love the King James Bible and gasa gyud sa Dios. Pero tanan nga translators naagid na siya story. Which mga tawhanon nga istorya. Pero mga banggiitan nga mga scholars ang nag-translate ana igsoon. Pero nalay part nga galamiton sa ilang gobyerno kana mo na diha. Gamiton gid to. Now, bottom sa page 3, should we use the title bishop today? Now, daghan kay kog amigo nga mga bishop, hopefully wala sila naminaw ani atong lesson. Kay mahatsit ko ani. Nya kani ako mga amigo mga matinud-anon, faithful over the years. Dili basta-basta ang ilang pagpangalagad. We should return to the biblical concept of leadership in the body of Christ. Why did Jesus want us not to use titles of position and power? Because it usurps the headship of Christ and hinder every member functioning of the body. Okay. Ato ta sa page 4 mga kaigsunan. Okay, number 4. Hierarchical leaderships hinder every member functioning. Now, how do pyramidal leaderships hinder every member functioning? The larger-than-life image that the celebrity leaders project create a people's dependence on them. They become the source of life for the members. They function in the gifts, and all the others are just recipients of their ministries. No? Kaning larger-than-life, dili na katuhuan ba nga imahi. That's a very, gadipindi na. Gadipindi na. Kanigid si pastor, maugin ni mulihans. Simbata igsuon kay lahi ragyud nang ilihans ta ni pastor. Lahi ragyud na kung si pastor ang moampo para nato. Kay naagyo blessing. Lahi gud ang motivation ba? Si pastor na himong superpower. Gadipindi na kang pastor. Imbis nga ang trabaho unta,
sa alagad sa Ginoo is to para sangkapon ang tanan na himo na na-addict na hinoon. Okay. Number 2, they provide poor modeling. Instead of modeling humble servanthood, they model entitlement and authoritarianism. Kasagara, mo gid ako nakita, entitled kayo. And number 3, the pyramidal leaders' goal is not to equip and empower people so that they are released into their callings and giftings. Their goal is to train people to become loyal and submissive under the pyramid, further elevating themselves higher up. So lahi nga training ang tumong sa mega church pastor. Kay para nga ang membro nga madugang didto ibala sa pyramid para siya mas mutaas kay mas mudako ang pyramid, mas habog siya. Nga dagko pong kwarta. Oh, mas dako ang income. So manata na to training good, training. It train you ka to be super loyal and super submissive and super obedient. Pero dili obedient to the Lord, dili loyal to the Lord, it's loyal to a person. Loyal to a name of a church. This is actually very dangerous. Number 4, the pyramidal leader becomes the head and source, not Jesus Christ. Now, number 5, at to sa number 5, how do we function in our giftings and callings? Unsa maning every member functioning, kaya ang lawas ni Kristo ang matag usa na amang gyud tay function. Ang number 1 gid nato is know Christ as life. Natay mga verses basahon ana. Si Kristo ang imong life. All the gifts are expressions of Christ living inside all the believers. If one functions as a pastor, it is Christ, the good pastor, living through him or her. Or the teacher functions as Christ, the teacher lives through him or her. Functioning in the gifts is actually your fellowship with him as you partake in his sufferings and glory. Just as a human body has only one life, so also with the body of Christ only has one life, Jesus Christ. So, mo na nga ang focus gyud, number 1 is the gospel. Kaya ang gospel manggod mga kaigsuonan, nagadayag na nga ang imong kinabuhi si Kristo. Nga wala ka na himulag kang Kristo ba? Dili ka ga-minister from a place of separation. You minister from a place of union. Igsuon, ang gospel announces ang imong union. Nga dili ka separate. Actually, si Kristo imong life. Nanay mga verses atong basahon, nga Christ is your life. Wala na ningon nga Christ is part of your life. Dili. Christ is your life. Si Kristo imong kinabuhi. Now, kung ako ga-function ko sa teacher, tungod na kay si Kristo, teacher through me. Expression ko ni Kristo. Anala na siya kasimple. Dili na ako sigig pangugat nga naningkamot nga mahimong teacher. Si Kristo nagatudlo. Kung si Kristo, kung ikaw nag-function ka sa gift of encouragement, si Kristo magdalasig. Si Kristo na. Kung ikaw nag-function as a worship leader, si Kristo na tanan. Nag-function ka as a servant, si Kristo na. Mo na nga ikaw, kung na kay role, there is a worship team, na kay kalipay, it's your fellowship man. Fellowship man na mo sa Ginoo. Diba? So mo na ang importante kayo, good, number 1, ilha si Kristo as your life. Nailhan ba nimo siya as your life? Ingon man si Kristo, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Si Kristo ang dalan, paingon sa Amahan, siyang kamatuoran, mahitungod sa Amahan, o siyang kinabuhi, uban sa Amahan. So He is your life. Do you know Him as the way? Yes. Do you know Him as the truth? Yes. But do you know Him as life? Kaya kung atong huna-huna,
Ako ni, yung Ginoo, tuwalayo kayo, siko paningkamot nga manduol sa Ginoo, kay tuwa man siya perting tahabugan niya, ako niya perting ubusan, ningkamot in taon ko nga manduol. Kumusta man ka, Brad? Ningkamot. Sa'yo magipang ningkamutan, nga manduol sa Ginoo. Ang gospel declares nga, nahiusa ka. And the more niyo mo masabtan ng imong union, you minister from that place of union. Oh, si Kristo imong life. And mo ni kung wala na to na masabtan og maayo gyud, wala na nahimong revelation nga si Kristo imong life, ang atong pagministeryo nay sagol. Nay sagol. Nay sagol nga tawhanon nga paningkamot. Oh, mahimong very frustrating, very draining, very painful. Kinahanglan masabtan na to ang atong pagkahiusa kang Kristo. Christ as your life. Then ikaduha no, unsaon gyud nga everyone function, ikaduha eagerly desire the gifts. Oh. Tinguha na yung mga verses atong basahon. Then number 3, be part of a local body where elders or mature brothers and sisters can equip you and you can learn to relate and grow with all the others as part of one body. Same nga, ang body part nimo sa imong lawas, dili man naka-function kung outside siya. Diba? Kinahanglan apil ka na siya sa komunidad. Kaniya kung kumingking, kung putlo ni siya, saan niya pag-function? Kinahanglan part siya kay nag-function man na siya kauban sa palm, kauban sa arms, kauban. So we function in a community. And in a community, naay gipang-appoint ang Ginoo diha nga mga leaders or mga elders, mga magtutudlo, mga pastor, mga equippers to help you. So kinahanglan aron ta mo function, dili ta lone ranger, part gyud ta sa body. Kaya itong basahon nga mga verses igsoon, dirita mo end, related ni sa itong gimension ganiha about Christ, your life. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So si Paul, dili na ako, kundili si Kristo na ang nabuhi. Kinsa nang nabuhi karon, Paul? Dili na ako, si Kristo na. So dapat makasulti ka, ana. Dili na sa imong paningkamot, ha? I-accomplish na ni Kristo. Siya ay nag-accomplish, ana. Realidad ka na nga imong tuuhan, dawaton, ilhon, aron masinati. Then another verse, Colossians 3 verse 4, when Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Kung si Kristo, nga mao atong kinabuhi, makita, mudayag, kita usab madayag uban kaniya. So si Kristo gyud atong life. Then Romans 12 verse 4 to 5, just as each of us have one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Notice ka ng phrase, each member belongs to all the others. Ang matag member, gipanag-iya sa tanan. No. Maingon man ang kaning kidney nako nga, amaw na among mutudlo siya sa kamot, amaw na akong kamot. Maingon po ang kamot nako nga wala, amaw to akong kidney. All the parts belong to all the others. Kinahanglan makasabot ta igsuon nga dili ka individual nga nahimulag. You belong with me. Oh, kanta mo na ni Taylor Swift, no? Okay. Akong anak sige paminaw. Taylor Swift. So we belong to all the others. Okay. 1 Corinthians, atong basahon ni 1 Corinthians chapter 12 verse 31. Now eagerly desire the greater gifts. Oh. So how to function? Dapat gatinguha ka. And kaning pagtinguha,
tinguha ni nga mga lagad. Kay kanang giftings, workings mana, pag-serve mana. In other words, you desire to serve with your gifts. And then Ephesians 4 verse 12, mani atong last nga punto nga dapat na-appeal ka sa body, community nga naay mga hamtong nga mga magtotoo nga motabang pagtubo nimo. Ephesians 4 verse 12, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. So, dinhi day sa komunidad na atay mo sangkap nato for works of service. Muna akong ginabuhat, actually, ako magtutudlo ko, I teach ato ning hubaron ang mga verses. Ang tumong gidani is ma-equip ang matag-usa. Ang imong pagpangalagad na itumong. Nga moabot man ang mga pagsulay, klaro sa imo ang tumong. Klaro sa imo ang meaning sa pag-serve. So, atong i-summarize ang atong gisgutan karong gabi una, no? Nga ang hierarchical nga leadership mo kompetensya gid kana sa pagkaulo ni Kristo. I pray nga ang buhaton sa Ginoo kay I believe daghan sa naminaw karon mga upcoming ni nga mga pastors, mga upcoming ni nga mga magbubuhat. Nga dili na ta adtong makikompetensya sa pagkaulo ni Kristo. We work under the headship of Jesus Christ. Ang tumong gyud is the body. Imagine kani nga body attaining to the measure of the stature of the fullness of Christ. But pasabot, kung unsa ka mahigugmaon si Kristo, maupod ka mahigugmaon kini nga katawhan sa Dios. Okay, gugma man gid ang mark of maturity. Agape love, the unconditional love, the self-sacrificial love. Mao magid na siya ang marka sa pagkahamtong. And possible lang gid na siya igsuon by the indwelling life of Jesus. And kana siya dili na siya instant nga mahitabo. It takes a lot of growing up. Kaya atong utok, balik man kita sa karaan lagi. Press karon nibalhin naman migbalay na namidiha gapuyo sa likod. Pero kabalo ba kapila ko nga ni uli dito sa karaan? Mag-drive ko ba? Uy! Di lamang yun tungod ba kay pila biya ta katuig dito, pila biya may katuig gapuyo dito. Nya, dili lang kana okay kami nagsundo may gabi sa airport si Sedi gisundo gabi na kay katulgon. Imbis nga muli nilaos mo. Naanad ba? Kinahanglan i-train na nga utok ba nga, oops, bag-o na kag-address. Mao man nagyapon ang naanad na bag kinabuhi sa flesh. Naanad ta ba? Naanad ta nga kita-kita ra, naanad ta kita'y diskarte, kita'y sulbad sa tong problema. Naanad ta ba? O ba ta naanad nga na'y amahan nga nag-atiman? Nga na'y amahan nga nagagiya? O ba ta naanad na kaya nga itong naandan kinabuhi ining kalibutan na nga kita, survivor man kita ba? Nabuhi ta murag tagkatubitong Jungle Book nga story nga bata nga gibiyaan sa lasang ni dako gyud din taon siya sa lasang. No nagingan lang siya Jungle Boy kay bata nga nagpuyo sa lasang. Siya rin ni tubo dito walay amahan, walay inahan. So kinahanglan ka na ingana i-train na no kung madakpan na mabalik sa sosyedad i-train gina siya maayo. Nga ayaw pagkamang-kamang kay dili ka wolf. Pagtindog diya kay tao ka. Kung ang atong kinabuhi na aga transition ta. Kaya although we are new creations na ang atong utok o atong gawi na ulahi ba. So it takes time. Kinahanglan ta og training, kinahanglan ta nga atimanon naagi mahamtong nga mga elders nga mo equip ka nato mga kaigsuonan. Amen ba na? And be also an elder. Be also a leader.
Thank you, Lord. Okay, I'm gonna close in prayer and then I hope na atay mga hunahuna nga magtimbol-timbol ta karon. Dunay mga questions or mga clarifications or points of discussions. Sige, let's pray. Lord, thank you so much nga ikaw nga mong kauban tonight. Thank you so much nga Holy Spirit, you never give up on us. We were chosen before the foundation of the world. Thank you, Abba Father, nga ikaw gyud ang nakaila ka namo labaw sa tanan. And Lord, thank you nga you are building the body. Father, you're building the body of your Son. Salamat for allowing us to participate aning awesome, incredible kayo nga task. What a thrill to be part of what you're doing sa among panahon karon, Lord. Lord, your church is beautiful. Your body is glorious. And Jesus, ikaw ang head. And Lord, ang matuusa ka namo buhi nga parte ni ining alawas. Thank you, Lord, that from you flows life and nourishment. And strengthening and growth happens because of you nurturing us. Thank you, Abba. In the most beautiful name of Jesus we pray. Amen and amen and amen.